chilling in all day, escape for a while, それが人生生きる理由がないなら探せばいい周り見渡すだけでもそれでもいい Life goes on, living on my way, everything's gonna be okay, don't ask me why. Pam 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 pam. Good day, ohayo gozaimasu. Napakalamig. Ay siya. So ayan, pasok po tayo. Let's go to Tokyo. Ang buti pa dito sa kumbini na to. Tsinelas silang binibenta. Ang kompleto kapag may nakalimutan ka eh. May sapatos po. Po, nandun tayo sa Shinagawa kasi. Wala tayong nabilan na tsinelas doon. Eh. Ay, ito kaya kakainin natin. Jumbo Franco ください。Ay, nandito na tayo. Kain. Siopaw? Hindi. Dagdag muna tayo. Hindi tayo nakabili siopaw ah. So kahapon, pagod tayo, no? Nakatulog na din naman tayo ng mahimbing pero parang kulang pa rin, no? Ang ano pa dun is dire-diretso kasi yung pasok natin kaya hindi natin mabawi yung ano natin. Ayun nakaraan, gumala tayo kaya medyo hindi natanggal yung ano natin, yung pagod. Nawala pa yung stepping natin. Bibili sana ako, may kikitain sana ako. At mura niya lang binibenta yung studdless na gulong, patay. Studdless na gulong, mura niya lang binibenta, no? 4 na para sa kotse natin. Napakamura. Nakalimutan ko na rin kitain dahil wala tayong tsinelas, no? Baka isipin sa akin kung ano nangyari sa akin, no? Hindi sa atin ibenta na maayos kasi. So, baka mamaya, no, kikitain natin yun. Madadaanan ko din kasi pauwi. Kaya dapat hindi natin makalimutan. Pag na-studdless na natin ang ating gulong, alam na. Carrier na lang ang kailangan natin. Anyway, itadakimasu. So may nagtanong pala kahapon, no, na maganda yung comment niya eh. Yung about sa Filipino murder. Kung ano ba yung magiging imahe ng mga kabayan natin dito. First, no, ang imahe ng foreigner dito sa Japan is not really good, no? Ayaw talaga nila. Racist ang mga Japanese, ako nagsasabi sa'yo. Racist sila. Akala nyo lang na hindi, pero napaka-racist ng mga halos lahat ng Japan. Alam ko yan. Dahil naranasan ko yan yung racist na yan. Naranasan ko yan nung nag-eskwela pa lang ako. Sa Pilipinas yun Sa Pilipinas yun pero may mga racist na akong classmate. Paano pa kaya ako pag napunta ako dito? Well, meron nga. No, may pagka-racist sila. Parang kumbaga kung paano nila tignan yung isang tao about sa ibang lahi is talagang parang dinadown nila o parang bakanistero kung tawagin, no. Ganun yung paniningin nila. Pero sa kagandahan naman is yung mga
palagi natin nakakasama ng mga Hapon. Ayan, yung mga ibang kababayan natin dyan, meron din mga ganun. Yung mga kababayan natin na nakakasama nila palagi o ano, halos lahat naman ng nakakausap ko is mababait yung kasama nila, no? So, hindi naman lahat. Pero pag sa city, napakadami ako nagsasabi sa inyo. Napakadaming racist dito sa Japan. Pero, I don't know, these days, no? Pero nung mga panahon, about sa image ng Pilipino, is talagang, pag sinabing Pilipino dito is Philippine pub, no? Kumbaga, Pilipino equal paro-paro. Yun yung nakatatak na image sa mga Hapon dito, no? Philippine pub, yun yung mga snack bar na mga, kumbaga tawagin omise, no? Ayan, ang unang-unang may masasabi nila palagi, no? Ang Pilipino, kung ano ba na ano. Sa baba mga yung imahe naman hindi na magbabago yan dahil hindi lang naman ng Pilipino ang gumagawa ng mga kalokohan dito sa Japan, no? Marami din, no? Thailander, Vietnamese, pero mga tahimik dyan, Nepal o Indonesia, hindi ko masyado na Koreano, hindi ko na masyado din naririnig, hindi na masyado nanggugulo yung mga Koreano dati kasi grabe yung mga Koreano dito. Sa mga iba't ibang lugar naman, depende yan, mga goods. May mga, yung mga ibang lahi, like Brazil, Peru, ayan, mortal na mga kaaway ng mga Pilipino yan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga factory, ganyan. Kasi ang Pilipino, kunyari, pag nilagay ka dyan sa isang posisyon na yan, halos lahat ng mga area na yun, kumbaga, magagawa. Pero itong mga Brazil o Peru na yan is, pag nilagay mo sa isang pwesto yan, yun lang yung gagawin niya, sa linya niya. Ganun yung mga, kumbaga, hindi na nag-aasik ng kumbaga, hindi na naghahanap ng dumiskarte kung paano ba magtrabaho, ganyan. Kaya, nung nagtatrabaho ako sa mga factory, yun yung madalas ko nakikita, no? Pero hindi naman lahat, pero mortal na magkaaway yan. Dito sa Japan, ako nagsasabi sa inyo. Sa imahe naman, no, like visa papers, ganyan. Ang Pilipino naman is nasira na nung marami pang pumupunta dito na talento. Mga entertainer, yan. Early 90s, 80s, ayan, mga pumupunta dito at hindi sila umuwi. Ayan, kaya halos lahat naghigpit ang Japan pagdating sa papeles sa Pilipinas, no? Ayan, ang pinakaunang-una. At napakadami pa rin ng mga TNT dito sa Japan, no? Yung tago ng tago kung tawagin. Napakadami pa rin, ako nagsasabi sa inyo. Well, yung mga tao naman na yun is wala na eh. They used to living here. Kaya nung nagtrabaho din ako sa immigration dati, nung Lindol, no, 2011, as a translator din, pumunta din ako nun. Nung time na yun, ang daming nagsiuwian ng mga TNT nun dahil natatakot sila sa radiation, ganyan-ganyan. Uwi na doon sila, nag-surrender. Napakadami mga kagud. Kaya nung mga panahon na yan is nabawasan siya kung saan nabawasan. Pero ngayon, napakaluwag ng Japan kung mag-a-apply ka ng maayos ng may exam ka ng JLPT, ganyan, may grades ka na ganun. N5, N4, napakadali mag-apply. Ako nagsasabi sa inyo, napakaluwag ng Japan. So, madami tayong nakakausap kahit sa Omi TV. Ang dami tayong nakakausap po, lahat sila, nag-aral lang sila ng months lang, hindi a year, months lang, nag-aral lang sila, ganyan-ganyan. Tapos, ibang-iba na yung buhay nila. Siyempre, mapupunta sila dito, ganyan, di ba? Iba na yung buhay nila. Kaysa naman wala tayong, walang kinabukasan sa Pilipinas, ganyan yung mga trabaho, may mga ganun tao. Kung gusto nyo umangat, ako nagsasabi sa inyo, mag-aral lang kayo ng Japanese. May YouTube dyan, kung nakapag-cellphone kayo, may dyan, di ba? Kumbaga, madali mag-apply dito. Kaya kung tatanungin tayo, anong imahe ng Pilipino, ganoon pa rin. Hindi magbabago yan porket may nagpatayan dyan o Kaya hindi naman Pilipino lang ang may loko dito. Ang nakakatakot dito sa Japan is hindi mo kilala kung sino talaga yung gagawa ng kalokohan. Kung sino pa yung mukhang matino, siya pa yung gagawa ng kalokohan. Hindi katulad dun sa Pilipinas, kita mo na kung sino yung gago dyan sa paligid mo, gano'n. Mararamdaman. Pero dito sa Japan, hindi. Sa public transportation, like train din siya, bigla na lang may sisigaw, bigla na lang uuntog yung sarili niya sa pader, ganyan. May mga ganun pa rin na tao, kaya hindi natin alam, like durog yung utak nila, mag-isa nagsasalita, ganyan. Hindi lang Pilipino yung gagawa, pero
Ayun, katulad nito sa Pierre, kunyari, ang Pilipino, yung mga ibang Hapon din talaga na hindi pa nagiging close, ganyan-ganyan, may pagka-racist pa rin. Pero alam nila pag Pilipino, hindi umatras yan, kumbaga pumapalag. Pero depende pa rin. Depende pa rin yan sa area. Hindi naman lahat ng Pilipino pumapalag kasi. Kaya pinakamaganda niyan, pinakapangit dyan, yung imahe ba ng ganun pa rin. Kung paano yung imahe sa ibang bansa o sa Pilipinas, ganun pa rin yung imahe ng mga Pilipino. Ako nagsasabi, katulad sa kanta ko, no? Kapwa pa rin ang kalaban. Ayan ang hindi magbabago. Yan ang yan ang trademark ng Pilipino, no? Kapwa pa rin ang kalaban, kaya wala kang masasabi kung about sa galing sa Hapon sa imahe na papunta sa Pilipino, no? Depende yan. Depende sa nakakasama. Like katulad dito ng mga kasama namin, gusto yung mga Pilipino kasama, ganyan. Yun na yun. Kaya hindi naman magbabago yan kung may magpatayan dyan ng Pilipino, Manyunews lang yan sa ngayon, pero sa after all, wala na yan. Madami, di lang kasi Pilipino nagpapatayan dito, no? Hindi katulad nung mga natin na wag lang yung ang pangit dyan, wag lang yung ganun. Kunyari isang grupo kayo, tatrabaho kayo maayos, pero isang miloko, lahat ng image ng mga kasama mo is masisira. Yun ang pinaka pangit na mangyayari palagi sa mga kumpanya, ganyan. Kunyari lahat kayo nagagambatero pero bigla kayong babaliktad, yun yung mga ganon. Kumbaga kayo, inaano nyo yung rules nyo, ganyan, yung rules ng kumpanya nyo, pero yung isa may pasaway, no? Yung isang pasaway na yun, damay lahat. Kumbaga kahit lahat ng pinaghirapan mo, no? Lahat ng pinaghirapan mo, dun lahat bababawi. Kaya, kaya yung mga ganon, depende pa rin talaga sa natin yan, sa pagtatrabaho. Kain tayo. Namali tayo ng port. Pero sa kabila lang naman, lipat tayo. Buisit, hindi pala tayo dito. Buti lumapit sa akin yung gwardiya, sabi, mamayang gabi pa po yung barko dito, saan ka ba ngayon? Sabi niyang ganun. Ohayo gozaimasu. Tumagos nga. Sobra tagus ko dun eh. Patricio. Ayo. Sige lang Ha? Wala na. Matamin eh. Ha? Grabe tong barko na to, hindi pa lumubog. Hindi pa lumubog tong barko na to, napakabulok. Diba? Ay, nako, trabaho tayo. Sagad na naman tayo mga goods. Ay. Barko na to, napakadumi. Mga kahoy-kahoy pa. Buti na lang may pogi doon, no? Ay! Ay! Hagdaan na para dito. Hindi pa dito. Ang ng barko yan, Oh? Abo na eh, no? Ayun na, tigkakin natin. Teka lang ho! Di mo ba ako nakikita dito? Bakit pa po kami? Ayan. Tigkakin mo ganito? GG. Galit yung foreman. Huwag daw ibalibag yung gamit. Huwag daw ibalibag. Pero walang utang-ulit pagkabog na bigay. Oo nga, grabe nga. Bakit ka rin Hindi nga. Hindi nga pwede yun eh. Nagagalit na yung foreman, ang bagal mo kasi. Ayan, nagagalit na yung foreman, Nagagalit na yung foreman, ang bagal mo kasi, hindi ganyan. Bahala ka, ewan ko sa'yo, bahala ka.
Anang. Huwag mo daw kasi ibalibag eh, binabalibag mo eh. Kailangan pa dandahan, bulok-bulok na to. Kanina pa silip na silip si Kuya Russell sa akin eh. Ano, sabi ko si Lori yun, si Lori. Hindi ba ako para sa punta ako rito? Pakita ko ba? Tuwagan ko Uy! Hoy, huwag nyo daw ibaksak yung bar. Bakit ang bakol? Oo, sabi ng foreman. Bakit daw masira? Sabi nung? Foreman. Asan yung foreman? Putang ina, papunta yung mga yun! Brand new daw kasi yan. Brand new. Puta, mainit na ulo ko kanina. Tengkaki pa lang, mainit na ulo ko ha. Nakikita mo itong lubi na to? Isasakal ko sa linggo yan. Ala, naka-bridge pa lahat ang putik. Stone Age ang putang ina. Ayok pa, parang ano eh. Prehistoric ang puta. Naka-long bar pa lahat. Parang pa ni Emat Adan tong Itadakimasu. San Marcelino. San Marcelino. Corn tuna. Kapay ka baka? Tagal no? Yun yung pinakadelikado, yung unexpected mo na ano eh. Biglang bumitaw. Sasabit natin na maayos eh. Tsaka na yung pagkaganon eh. Tsaka nalaglag, di ba? Ay, siguro Rael. Yung kamay niya yung tama. Ito yung kamay tama. May tama eh. Ako wala eh. Bumalik. Pagkitin mo. Maanghang to. Ano na to ba? Ay, itadakimasu. Sarap nga sa kanin yan. Ano? Baka pa. Pero sarap. Iya, dahil juga. Nalagyan ko na ng mayonnaise to. Hindi lang. Hindi mo pa pala lagyan nun? Yung na mayonnaise na mga ko. Mas masarap. Ang delata yan. Ha? Pinas ba yan? Oo. Ano siya? San Marino. Otsukare sama deshita! Uwi na mga goods, pagod na mi. Sana all uwi na. Saan uwi na? Uwi na kayo, gabi. Kare! Ha? Otsukare sama desu! X yung kukunin sana natin na gulong, no? 3.15 na lang yung natitira ng edge ng gulong, so kaya pala mura binebenta, no? Ay nako. So tingin muna tayo, hintay muna tayo ng
bago tayo bumili ng ano. So second hand lang naman kasi. Pero meron tayong nakikitang mga ibang seller naman. Kaya wala, uwi na muna tayo at makapag-edit. Wala na tayong mga vlogs. Oh my God, hindi tayo nakapag-edit. Dire-diretso yung mga lakad at pasok natin. So ayan, ingat po sa pag-uwi natin. Otsukaresama desu. Kaya mga goods ko, naalala nyo, meron ako kinita nung nakaraan. Ito nga pala yung kinuha ko ng mga vape, no. Ayan. Ito yung isa, strawberry flavor, no. Red Blue Bomb. Ayan. At saka yung isa pa, meron pa akong kinuha, no. Ito naman is Atake sa Hika. Last Kiss. So, bumili ako nito. First time ko mag-vape. At parang na-enjoy ko kasi yung yung amoy. Para kahit sa bahay pwede tayo mag-smoke. So ayan. Ito nga pala yung binili ko. Nakalimutan ko, nandito sa bag ko eh. So hindi ko alam kung paano ginagamit. Sina-charge ata ito. Boy. Buksan na natin. Bango. Ano to? Ba, may straps pa. May straps pa siyang kasama. Sa Pinas nagkakagulo ang vape, pero dito kasi wala kasing ganito dito sa Japan eh. Yung mga vape dito eh, ano lang no. Ano to? Ba't ganito? Ba't? Ito yung sa leeg. Ayos ah. Kasi ito yung sasabit. May charge na kaya ito? Ang bango! May charge na kaya ito? Remove before use. Okay, ang ganda ng texture. Then, paano to? Pinipindot ba to? May charge type C. Ito. May takip. Tinatakpan to pag hindi na ginagamit. I don't know. Meron kaya to? Try natin. Ang sarap. Watermelon bubblegum nga pala. Ayan. Pero nahirapan ako yung ano. So ayan, kita pala yung mga charge, no? Nice. Ang bango, ang sarap. So nilalagyan pala nito. Saan ba nilalagay ito? Boy. Ito yung mga nakikita ko sa mga ano. Si Bernie madalas lang nakaganto eh. Okay. Boy. Hindi ko mahigop ng sagad. Ang nakaka-choke. Okay, ang bango nito, ang sarap. Hindi ko alam yung price sa Pinas nito, pero medyo pricey siya dito sa sa Japan. It cost 3,000 yen. 3,000 yen po ang benta sa akin ito. Magkano ba sa Pinas to? Pag umuwi ako, bibili ako marami ito. Boy. Sabada pagtapa-tapa-chapa-chi. Ang hirap kasi ng French, no? Yan, goods. Ito naman, next. Geek Bar. 15,000 pops. Ang Last Kiss. Atake sa Hika. May Hika tayo. Oh, may strap din to. May straps din siya. Okay. Aegis. Next time na nga to. Ito na nga muna buksan. Sayang to. Baka ma-expert pag binuksan eh. So ayan, ubusin na muna natin itong isa na to. So ayan, goods. Pikido na naman. So ayan, hanggang dito na lang po tayo. At wala, mag-edit na ako ngayon, no. At bukas trabaho ulit tayo, day night. Ay nako, dire-diretso po yung pasok natin, no. Gusto ko na mag-snowboard ulit. Even si Kuya Russell na-addict na naman. Puro break time, puro snowboard yung tinitignan namin.
Pero wala kasi kaming gulong papunta dun sa bundok, no? Well, makakita din tayo niyan. Trabaho lang muna, no? So, ayan, hanggang dito na lang po tayo ngayon. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po si Noricoons. Peace out!